Hello guys! So weekend ngayon dito sa Guernsey and pag weekend dito is parang errand day. So mag-grocery ako kasama si Mau. Ayan si Mau. Ayan, kasama ko sa bahay. Mag-grocery kami. Tapos nagkayayaan kami na kumain muna sa labas. So dito kami magla-lunch kasi wala pa kami pagkain sa bahay. So wala kaming maluto. So ayan, medyo malamig na dito kaya parang kahit mag-grocery pa lang kala mo pormado na, di ba? Ayan. So, tapos na kaming kumain and kumain kami dito sa may restaurants na to. Tawag dyan yung Coco. Isa yan sa mga favorites na restaurant ko and maraming Pinoy. Gusto ko sana silang i-feature tsaka videohan. Kaya lang, ang daming mga tao and super busy sila so nakakahiya naman. And thank you po sa lahat ng mga nag-serve. Lalong-lalo na dun sa executive chef nila, si Miss Alita. Nakita ko siya kanina and yun, sinarapan daw niya yung pagkain sa amin. So, thank you po and ayan, mag-grocery naman ako. So guys, ayan, pupunta na tayo sa my grocery store and pag pumupunta ako ng grocery store, nilalakad ko lang siya kasi nga maganda yung weather ngayon, so maaraw, so masarap maglakad. Tapos maganda pa yung paligid, di ba? So mas masarap maglakad, kaya tsaka exercise na rin, di ba? Alam nyo guys, masarap maglakad dito kasi maganda rin yung view. Ayan, oh. Kita nyo to? Puro yate na naman. O, di ba? Mga yayamanin talaga dito. So lakad na po tayo papuntang grocery store. So, naglalakad na ako ngayon dito papunta ng grocery and may nakasama ako dito sa kong friend si Dayan. Ayan, no, si Dayan, pinapa-shoutout niya si Nanay Jocelyn. Ayan. Hi, artista na mi. Si Miss B, ate Nanay Baby. Nanay Baby. Ayan po, hello Nanay Baby. Tsaka siyempre si Mau. Tsaka si Nanay Marites. Hello Nanay. Tatay. Ano tayo tatay? Ando, ayan. Hello po. So, nandito na kami again sa Waitrose, ang paborito naming shopping center. Char, dito kami go-grocery. So, pasok na tayo. So, guys, nakabalik na ako dito sa bahay after kong grocery. Tapos, may gusto pala akong i-share sa inyo. Alam nyo, guys, na dito sa Guernsey or parang dito sa Europe, napansin ko, yung mga meat nila, merong mga expiration. Parang halimbawa, ito, bumili ako ng pork mince or giniling. May expiration siya ng November 12. Parang sa Pilipinas, di ba pag bumibili tayo sa palengke, parang wala naman expiration. Tapos, basta nasa freezer siya. Tapos, kapag lulutuin mo na siya, palalambutin mo siya. Pero iluluto mo, wag mong ibabalik sa freezer, di ba? Pero dito, as in meron silang expiration talaga. Tapos, pag hindi daw ito nabili, or hindi nabenta ng ganitong date, tinatapon daw talaga nila. So, sayang, di ba? Usually, ginagawa nila pag malapit nang mag-expire, binebenta nila ng parang 50% off, yon. Kaya lang ngayon wala kasing sale eh. Pero yon, ito yung something na kakaiba dito para sa akin kasi nga hindi ako nasanay na merong expiration yung mga meat. Siguro meron talaga, no? Hindi ko lang sure. Comment nyo nga po kung ganun ba talaga dapat. Dapat pa talaga sinusunod siya. Para kasi sa akin na, yung nakasanayan ko, basta bumili ka ng meat, basta nandun siya sa may freezer, and okay siya. Kahit nga 1 month yan nandyan, okay lang yan. Tapos, pag nilabas mo na siya, kailangan mo lang iluto. Huwag mo lang ulit ibabalik kapag ayan, pag lumambot na, diba? So, yun. Ito po yung errand ko ngayong weekend. Grocery lang. Tapos, papahinga lang, rest lang. Kasi nga, next week, trabaho ulit. So, ayun po. Thank you po sa pagsama. Bye-bye!